Mga bagay na nararanasan at ginagawa ng isang lalaki sa mga panahon na wala kang paramdam sa kanya. Yes, mga girls, kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo na kapag ang isang lalaki ay sobra na, masyado ng toxic, kailangan nyo nang lumayo. Kailangan nyo nang i-apply ang no contact rule. Pero kapag ini-apply nyo nga ba ito, ano nga ba yung naiisip, nararanasan, at syempre ginagawa ng isang lalaki sa mga panahon na hindi ka nga nagpaparamdam? Mga kamamayan ng ating pag-uusapan, yan ang aking isi-share at sasabihin sa inyo ngayon. Pero bago ko ito simulan, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nagugustuhan nyo po yung mga payo, sermon, love advice na aking sinishare sa inyo sa araw-araw, kahit medyo sumasakit na rin ang ulo natin kasi may mga kamamay tayo dyan, na kahit ating sermonan ng sermonan, hindi nakikinig eh. Makikinig dito, papasok dito, lalabas dito. Tapos hindi na naman kayang i-apply. Mga girls naman, alam ko mahirap minsan i-apply yung mga love advice, pero yun ang kailangan po ninyo eh. Yan po kailangan nyong gawin, yan po ang kailangan nyong ipatupad sa inyong relasyon para sa ganon, bumalik po ang halaga ninyo. Pero kung hindi nyo gagawin, baliwala, mababaliwala po kayo at hindi nyo makukuha yung genuine love galing sa isang lalaki. Pero anyway, ngayon, panibago na namang topic at sana may apply nyo na po ito. Okay, so sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mga bagay na nagagawa na iisip ng isang lalaki sa mga panahon na hindi ka nagpaparamdam sa kanya. So ito, yung una. Nang i-stalk siya sa social media accounts ninyo. Yes, mga girls, halimbawang hindi kayo nagparamdam, nag-no contact rule kayo, sabihin natin na 1 linggo na kayong hindi nagbe-message sa kanya. So malabong hindi kanya maiisip. Malabong hindi kanya hahanapin. Although minsan mataas sobra yung pride ng isang lalaki at kahit na namimiss ka na niya, pinipigilan niya yung kanyang sarili. Kasi alam niya rin yung mangyayari. Maghahabol siya. At pag naghabol siya, lalo kang lalayo. Okay, lalo kang lalayo, lalo kang magpapahabol. Kaya ang mga lalaki, pipigilin nila yung kanilang nararamdaman hanggang kaya nilang pigilan. So ang gagawin muna ng mga yan, stalk, scroll, baka may bagong update sa social media mo, may bagong update sa buhay mo, at doon siya makakahanap ng panibagong moves kung ano ba yung gagawin niya. Hindi ko man masabi ngayon, pero ang una niyang gagawin kapag hindi ka nagparamdam sa kanya, wala kang message, wala kang chat, wala kang updates, social media mo ang una niyang titingnan. Kasi dyan tayo madalas nag-a-update eh. At dyan makakakuha ng idea ang isang lalaki kung ano na bang nangyayari sa buhay mo kapag in-stalk ka niya. Yan yung una niyang gagawin, una niyang titingnan. Madalas, social media accounts mo. Okay? So next, maiisip niya na baka may bago ka nang ini-entertain. Yes, mga girls, dahil kayo nga yung lumayo, kayo nga yung nag-no contact rule, kayo nga yung hindi nagparamdam, so, ang mangyayari dito, titiisin nyo siya. Hindi po pwedeng kayo yung lalambot. So, ang isang lalaki, titiisin ka rin. Sa umpisa ng relasyon, ganyan. Hanggang sa yung lalaki, kalaunan, mapipilitan niyang magparamdam. Mapipilitan niyang mag-isip. Bakit nakakaya niyang tiisin at hindi magparamdam sa akin? Yun yung may isip ng lalaki. Siguro, may bago na tong ini-entertain. Siguro, nag-i-enjoy na to sa bagong tao sa kanyang buhay. Siguro may lalaki na to. Ganyan po ang mga lalaki. Kaya ang mga lalaki, hindi natin mapipigilang mag-isip yan eh. Ganyan ang utak ng mga lalaki eh. Kapag hindi ka niya hinabol, kapag hindi ka nagparamdam sa kanya, iisipin niya na baka may bago ka ng ini-entertain, pinagkakaabalahan, binibigyan ng pansin. So may isip niya na baka meron ka ng bagong ini-entertain. Okay, yun yung kanyang iniisip kapag wala kang paramdam sa kanya. Alright? So next, kadalasan palihim silang umiiyak at minsan umiinom. Yes, mga girls, sa mga panahon na wala ka, sa mga panahon na natitiis mo siya, so hindi pa niya pipiliin na magparamdam. Pipiliin muna niya, okay, na-i-analyze ang lahat. Okay, naisipin ng lahat. At magagawa niya yon kapag siya ay nag-iinom, umiiyak. So, hindi niya mapipigilang hindi umiyak eh. Kasi minahal ka niya. Kung siya naman yung nakagawa ng kasalanan,
maiiyak pa rin siya kasi makikita niya yung value mo eh. Wala ka na. Mag-isa na lang siya. Maiisip niya na bakit kayo napunta sa ganyan, napadpad sa ganyang sitwasyon. So mag-iinom yan. Bilang isang lalaki, yun ang kanyang ika nga ay pampalimot. Kaso sa halip na makakalimutan kanya, hindi mangyayari. Masasariwa sa kanyang isipan, sa kanyang damdamin at puso, yung mga nangyayari ngayon. Yung paglayo mo, yung pagkawala mo, kung dati-rati ikaw yung naghahabol, then nung mapanood mo yung advice ko, bigla mong ginawa nga ito, hindi ka nagparamdam, okay, hindi ka naghabol, at ngayon umiiyak ang lalaki habang nag-iinom at habang iniisip ka. Yan yung isang bagay, mga kamamay, na ginagawa at nararamdaman ng isang lalaki kapag wala kang paramdam sa kanya. Kaya mga girls, keep on pushing. Okay? Huwag kayong magparamdam kung hindi na po kayo napapahalagahan. So, ang isang lalaki ay iiyak at syempre mag-iinom paminsan-minsan kapag masyado na silang nasasaktan at nagsisisi. Okay? So, next. Yung iba, dinadaan sa post kapag sobra ka nang namimiss. Okay? After niyang mag-inom, kinabukasan, wala pa rin mangyayari. Kasi nag-iinom lang sila eh. Temporary lang yon. Mawawala yung nararamdaman or else, maliliwanagan siya sa mga nangyari, pero kinabukasan, nandun pa rin yung sakit. So yung ibang mga lalaki ang ginagawa kapag wala kang paramdam, dinadaan po nila sa post. Nagpo-post sila sa social media at sigurado na makikita mo at mababasa yon. So mga girls, payo ko lang, kahit mabasa nyo yan, huwag muna kayong lalambot. Kasi yung ibang mga kababaihan dyan, kapag nag-post yung isang lalaki at na-feel nila na sobrang stress, agad kayong sumasaklolo. Wag muna. Normal lang yun sa isang lalaki na gawin. Magpo-post siya kasi hinahanap ka niya eh. Temporary lang yon. At ikaw, huwag ka munang magpadala. Dalain nyo muna ang isang lalaki sa mga panahon na binigyan kanya ng katoksikan, okay? Iparamdam nyo ng sagad na talagang pagsisisihan niya kapag ganun pa rin siya paulit-ulit. Okay? Okay, namimiss ka niya pagka wala ka. Pero pagka kasama ka naman, andyan, toxic na naman ng ugali. Pwes, dalain nyo mga girls. Huwag kayo masyadong bumigay. Talagang iparamdam ninyo yung takot na baka tuluyang ka nang mawala kapag pinabayaan ka niya. Kapag ka inulit pa niya yung kanyang mga katoksikan sa inyong relasyon. At sa ganyang paraan mga kamamay, yung iba talaga, dinadaan nila sa pagpo-post sa social media para sa ganon, mapalambot ka. Para sa ganon, mapabalik ka. At yan ang mga bagay na ginagawa ng isang lalaki sa mga panahon na hindi ka nagpaparamdam o wala kang contact update sa kanya. Okay? So next, dito rin marirealize niya lahat ng mga nasabi niya at nagawa niyang mali sa iyo. Yes, mga girls, kapag ka talagang stress na yung lalaki, dun pa lang siya magsisisi. Dun pa lang niya maiisip na, dapat pala, hindi ko na siya sinaktan. Dapat pala, hindi na lang ako ng babae. Dapat pala, pinakinggan ko na lang siya. So lahat ng nagawa, lahat ng nasabi niyang masasakit, kamalian, problema, katoksikan sa iyo noon, pagsisisihan niya. Maiisip niya yung kanyang mga pagkakamali, yung kanyang mga nagawang kasalanan sa inyo. At talagang pagsisisihan niya yon. Pagsisisihan niya dahil nagawa niya. At ngayon, yan nga yung sinapit niya. Masyado na siyang naguguluhan ngayon, masyado na siyang malungkot, mapag-isa, iniwanan ng mahal sa buhay, sinukuan. Kaya mga girls, hanggat maaari, inyo po sanang bigyan ng hustisya ang inyong sarili. Kung kayo ay palagi sinasaktan, niloloko, pinagsisinungalingan, hindi naman masama ang hindi muna magparamdam. Kasi dyan sa mga panahong ganyan, kapag lumayo kayo, hindi kayo nagparamdam, dyan nga po marirealize ng isang lalaki ang lahat ng kanyang mga pagkakamali sa inyo. At dyan niya marirealize na bumawi, maiisip na itama lahat ng kanyang pagkakamali para sa iyo. Okay? And last, nagdadalawang isip siya kung hahabulin ka ba niya o hindi. So ito na nga mga kamamay. After niyang ma-realize ang lahat-lahat, yung kanyang mga maling nagawa, yung kanyang mga nasabing mali sa'yo noon, dito na siya mag-iisip kung maghahabol ba siya o hindi. Dito niya ibababa ang kanyang pride, yung kanyang mataas na pride sa iyo. Kasi tinibayan mo, kasi kinaya mo na hindi magparamdam,
tiniis mo siya kahit na ang hirap. So ngayon, mag-iisip ngayon ng isang lalaki, hahabulin ko ba to o hindi? Kasi kung hindi ko to hahabulin, mawawala to eh. Kasi kung hindi ako hihingi ng sorry, mawawala to eh. Kaya no choice ang lalaki, kundi habulin ka, kundi ang mag-sorry sa'yo, kundi ang magsisi, kundi ang magbago. Kaya mga girls, sa paraang hindi kayo nagpaparamdam, ang sa akin lang ay tibay, okay, kakayanan ng pagtitiis. Kung alam nyo na wala naman kayong pagkakamali, gawin nyo lang. Huwag kayong magparamdam. Respeto nyo lang ang inyong sarili. Bigyan nyo lang ng pagmamahal. At sigurado ako, yung mga lalaking sumayang ng inyong halaga, babalik at babalik yan. Kasi mag-iisip din yan eh. Kasi isipin nila na siya yung mawawalan ng kagaya mong maayos, ng kagaya mong responsable, na kagaya mong loyal pagdating sa kanyang buhay. Kaya no choice ang isang lalaki. Sa una, magdadalawang isip yang habulin ka, pero sa huli, hahabulin ka rin yan. Kasi mawawala ka eh. Kasi do or die po ito eh. Kapag hindi niya ginawang habulin ka, it's either mawala ka or lumayo ka. So mga kamamay, sa ngayon, yun lang muna ang ilang mga advice na maaari kong i-share sa inyo at sana ay makatulong. Gawin niyo po sana ito para sa ganon, mag-benefits po kayo pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. Para sa ganon, bumalik po ulit ang totoong pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. So mga kamamay, lagi niyong tatandaan, mahal na mahal ko po kayo at kung wala nang nakikinig sa inyo ngayon, nandito pa rin ako. Hindi ako magsasawa na makinig. Kung kayo ay mag-isa, iniwanan, okay, iniwan sa ere, pwede niyo akong kausapin. Pwede niyo akong tawagan, pwede niyo akong i-message. Ako po mismo ang kakausap sa inyo at magbibigay ng angkop na payo para sa inyong mga buhay pag-ibig. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.